based dun sa aming bilang, siguro pang-4, pang-5 beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-4, pang-5 na tayo dito. Ngayon, anong sabi ni Trillanes? Siguro pang-4 o pang-5 beses. Diba? Pag sinabi niyang siguro, so that is a mere presumption. So, paano tayo maniniwala? Diba? Sabi siya ng base sa kanyang source, dapat nag-mention siya ng names, yung nagsasabi, at saka kailan, at saang lugar. Specific dapat. So, para kapanipaniwala naman yung sinasabi niya na destabilization plot. Itong June 30 kasi, things will drastically change. May sinabi naman siya, on June 30, things might have drastically changed. So ano ba yung sinasabi mong? So of course, June 30, so marami pa mga bagay na mangyayari. So do not presume as in relation to the destabilization plot. Communication plan nitong ouster plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisog rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng EFP. Behind all of this? Si Duterte. Si former President mismo. The attempt to oust yung mga ouster plots, who could be the brains behind it? Who's initiating all of this? Based on sa information namin is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pag walang imprimatur ni Duterte. Ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. Ito na naman mga kaibigan, be careful. First, yung sinasabi niyang part sa destabilization plot is yung hearing ni Bato de la Rosa. So kung titingnan niyo po yung Senate hearing ni Bato de la Rosa, that is included sa kanyang mandato isip isang senador. Bakit? Kasi yung issue ng yung leak document is it includes public interest no, not only public interest but national interest. So gusto ni Trillanes na i-link yung yung hearing at saka yung destabilization plot, di ba? Then yung pangalawa yung maisog rally. Yung maisog rally, that is actually provided in the Constitution. So that is under the Bill of Rights, no? Yung freedom of expression, di ba? So wag mo namang ganunin former Senator Trillanes na i-link mo yung yung destabilization sa freedom of expression, no? Magkaiba yun. Based sa impormasyon natin, may mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Ganito po, no? Pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila. Whether it's coup d'etat, rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man. Yun, gano'n na lang po siguro. Man, that's common sense, no? Pag may may nagpa-plan about anything, no?
So everything must be on the table, no? Alangan naman magpaplano ka pag na wala kang piniprepare, di ba? That's common sense.